Hi Libra, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Libra, this is your monthly by tarot reading ngayong July 2026. Gamitin ang reading na ito bilang kabayan lamang. Tandaan Libra, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Libra, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating po para kay Libra ngayong July 2026. Mas lumawak ang ambisyon ni Libra. Kasi may mga pagkakataon na dumating at nagkaroon ng time para pag-isipan ng mabuti at gagawa ka ng plano. Okay? Which is good kasi you want more, you want growth. So nakikita ko naman dito yung kilos mo. Okay, sabi kasi ng card mo dito na huwag mong hayaan na maguluhan ka. Like, maging maingat din sa pag-share ng mga ideas mo, desisyon mo, plano mo. Kasi may nakita ko ditong sisirain ng taong ito. May tao kasing malapit sa'yo na mapaninlang, na may masamang intensyon. Masinungaling, pwedeng distraction ito. So, wag niyong hayaan na maguluhan ka. Wag niyong hayaan na nang dahil sa nakikialam siya, babaguhin mo na naman yung mga plano mo, ideas mo, kung ano man po ito. Magtiwala sa inyong angking talino. Kasi itong taong ito na ginugulo ka, hindi talaga maganda yung intensyon niya. Kumbaga, sisirain niya yung plano mo, desisyon mo, kung ano man po ito. Pwede nga nakipag-compete to sa iyo. Nakipag-rival, nakipag-compete, tuso, mandaraya. Sa mga na mahilig mag-share dyan, maging maingat lang po. Share ng mga ideas, desisyon, plano, na huwag niyong hayaan na mangingialam to sa iyo. Like, mangingialam, makisawsaw, or naninira ng connection. Kasi nga, sinabi kanina, di ba, na masama ang kanyang intensyon. Diretso talagang sinabi ng court. Pero nasa iyo to. Desisyon mo na yan. Kung patuloy ka bang makinig sa kanya or hindi na. Kasi nang dahil sa mga ginagawa niya, nagtagumpay siya eh. Why? Nag-overthink ka na, nag-overanalyze ka na. Like for example, sinabihan mo siya sa plano mo. Hindi yan magtatangubay ang desisyon mo, plano mo. Hindi yan. Hindi mo kaya yan. O hanggang sa naguluhan ka na, o papayag ka ba niyan? Hindi siya supportive sa akin. So, let it be. So be it. Ayaw niya mag-support sa'yo, okay lang. Suportahan mo yung sarili mo. Kung hindi man maibigay ng taong ito yung support, yung sabi ng card dito, suportahan mo yung sarili mo. Kung hindi niya kaya magbigay ng happiness sa'yo, ikaw mismo ang magbigay ng happiness sa iyong sarili. Kasi nga, kakampi mo yung sarili mo. Huwag ka magpa-distract. Kung ano man to, sitwasyon ba to, or yung tao na ginugulo ka. Okay, huwag niyong hayaan masira yung mga desisyon niyo dyan. Baka hindi kayo naniniwala sa inyong sarili, ha? Tiwala po.
Pwede naman humingi ng opinion nila, pero at the end of the day, ikaw po yung mag-decide. Hindi sila. Okay? At itong rivalry na nakikita ko dito, selos kasi yan. Kasi may, di ba sinabi ko kanina sa inyo, may opportunities na dumating sa'yo. It might be sinasabihan, sabi nito, ano kayong sekreto ni Libra? Bakit siya nagkaroon ng maraming transaksyon, opportunities? Bakit ang lalim ng, tahimik siya ngayon? Kasi malalim ang mga iniisip niya para sa ambisyon niya. Ayaw niya eh. Ayaw niyang magtagumpay ka. Diretsyon sinabi ng card dito. So ano yung dapat gawin? Hayaan mo siya. Kung gusto mo siyang tulungan para hindi siya magkaganyan, then i-pray mo kay God, isuko mo siya kay God. Maniniguro ka sa iyong happiness. Maniniguro ka na dapat yung mga ambisyon mo sa buhay naka-align ngayon. Okay? Magtiwala sa inyong sariling boses, magtiwala sa inyong talino. Huwag kayo magpa-tempt ha. May temptation kasi ako nakikita dito. Any kind of temptation, malawak kasi temptation na ito. Libra. Sakit sa ulo yan. Alam natin yan, di ba? Sakit sa ulo yan. Huwag niyong piliin yung temptation. And sa mga inspired dito, siguraduhin inspiration yan. Kasi minsan inakala natin yung inspiration, temptation pala. Kasi sakit sa ulo po yan. Okay? Kasi may nakita rin ako sa seduction dito. So maging maingat. Sabi ng iyong card. Huwag kayong magpa-distract ka kasi ang ilan sa inyo dito nag-overthink na eh. How to stop overthinking? So, bigyan natin ng solusyon, okay? How to stop overthinking? Time for reflection, mindfulness skills, bigyan mo ng solusyon. Kung hindi pa kaya, then change the channel. Yan. Okay? Para ma-stop na tong overthinking, overanalyzing na ito. Kasi may nakita kong fear, doubt, hesitation, malalim na nga ang iniisip na huwag niyong hayaan na magkaroon ng anxiety kasi ang hirap talaga niyan. Okay? Kung hindi kayo nagpa-distract, mas mabuti. So, patuloy kayong gumawa ng konkretong long-term plans dyan. Yan, makapagbigay yan ng growth sa'yo. Itong naninira sa'yo, itong ginugulo ka, magbibigay ba yan ng growth sa'yo? Diba? Hindi. Mag-focus ka sa mga binigay ni God sa iyo at pagyamanin mo. Huwag mong hayaan na ma-distract ka. Mas sumawak yung ambisyon mo sa buhay. 2 card mismo ang nagsabi dito, Libra. Nang dahil sa may sinabi sa akin ngayon na mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay kasi gusto mong makatulong sa mga mahal mo sa buhay. Kaya work hard, talagang binigay mo talaga yung best mo, ginagamit mo yung talino mo para maka-create ng opportunity, gumawa ka talaga ng paraan, kumikilos ka. Kasi kung ano yung na-achieve mong tagumpay, tagumpay rin nila. Gusto mo sila rin. So, you are very generous. Malakas din yung intuition mo, Libra. So, still, 2 card po mismo nagsabi dito, which is good kasi kakasabi ko lang nito, nagkaroon ng time for reflection kaya mas lalong lumalakas yung intuition mo. Nag-iisip ka pa rin dito. Kasi nga, di ba, lumawak yung ambisyon mo sa buhay.
Ay, bongga. Nagkaroon ng time si Libra sa kanyang sarili. Oh, very good ha. Very good. Nagpaganda, nagpapogi. Basta nakikita ko dito yung self-love. You love yourself more. At nakikita ko rin dito na may ligawan, may attraction, romance, affection. Pero then, bagong pasok sa relasyon. Nagkaroon nga ng time sa iyong sarili, sa kapwa mo. So, diba? Ang ganda, love is blooming. Mas gumanda. Kasi may recovery. Kung ano naman itong mga concern mo, kanina 'di ba lalo na yung overthinking, magkakaroon ng recovery, Libra. Mag-healthy living ka na din, no? Nakikita ko nga dito na nag-spend time kayo sa nature, nag-grounding kayo, nag-uusap kayo ng family mo, na may pag-usap dito tungkol sa kanunoonan. Tama ba? Basta yung mga kumbaga family tree, yan, relatives, yan. Tapos nakikita ko rin dito ng dahil sa recovery, magkakaroon ng spiritual growth, personal development. 'Di ba? Ang ganda. Oh, sobrang ganda. May magandang mangyayari talaga sa iyong career. Yes, ang ganda. Hindi lang career, pati finances. At nakikita ko rin dito na may nag-uusap tungkol sa malaking negosyo, kausap mo yung boss or amo mo or isang mother figure na handa ka niyang tulungan. Okay? Pwedeng Mother Earth or any kind of mother figure. And bumalik yung strength mo. You have the power, increase confidence po ito. Okay? At, this is good. Di ba may nangingialam sa inyo kanina? Masusunod talaga yung gusto mo. Kung may mga tao na hindi naniniwala sa'yo, may kausap ka dito na isang mother figure. Or pwedeng ikaw to, na nanindigan ka sa yung desisyon. Nanindigan ka sa yung plano. Kung ikaw isang mother figure. Basta nasunod po. Nasunod yung mga gusto mo. Increase power, increase confidence. Wow, ang ganda naman. I-claim niyo po ito, Libra. Maraming transaksyon. Dalawang card mismo nagsabi dito, maraming transaksyon. May magandang talaga mangyayari sa iyong career and finances. Transaction, cash flow, prosperity is yours. Makakatanggap ka ng malaking pera. Yes, i-claim ha. Deserve niyo po ito. Maraming nagpa-book, maraming orders, may nakabenta. Ayan. So, ang ganda. Cash flow, prosperity is yours. I-claim niyo po. Claim, claim, claim. Kuha tayo ng message for you, Libra. Ngayong July 2026. What do you need to release? Waning moon. Okay, ano ang kailangan mong bitawan? Ito kasi yung simbolo ng
paglilinis, pagbawas, pagpalaya. Kumbaga, declutter. Kaya isipin mo yung kung ano yung dapat bitawan na. Pagbitaw sa nakaraan. Panahon nito para isuko ang mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong paglago. Pagtanggal ng negatibong enerhiya. Layunin nitong alisin ang galit, takot o pagdududa sa sarili. Paghahanda sa bagong simula. Kailangan mong magbawas ng bagahe upang magkaroon ng puwang para sa mga bagong biyaya. So that is waning moon. What do you need to release? So surrender mo na yung mga baggages niyan, grudges, unhealthy attachments sa nakaraan, negatibong enerhiya, hindi yan nakakatulong sa iyong growth. Okay? Ito ay paghahanda kasi may new direction na nasa horizon na kailangan lang po munang ibitaw tong mga hindi na kailangan to make new room for new beginning para pumasok yung new direction sa iyong buhay. Para itong puwang na ito, itong ma-end na ito, itong pag-let go na ito, ang kapalit niyan bagong biyaya. So depende na sa'yo kung paano ka mag-let go. Ang ilan nga, di ba, may sinulat lahat. Lahat ng sama ng loob, sakit ng loob. Oo. Tapos, susunugin. Depende kasi to eh. Oo. Kung ano mag-let go. Pero then, the best way, huwag na lang kayong sunog. Oo, wag na lang. Kung pwede po. Pero the best way talaga, is to pray. Isuko mo lahat kay God. Kahit hindi mo yan sasabihin sa Kanya, alam niya yan eh. Oo, kailangan mo lang maging honest ka sa sarili mo. Ito yung way para ma-express mo yung mga hurt feelings mo. Na maging maging totoo ka sa sarili mo. Pag-express mo niyan, siguraduhin i-let go mo na talaga. Maghingi ka ng direction, like divine assistance kay God. Yan yung the best way. Pero kung ano man ano tawag nito? Yung gusto comfortable ka. Gawin mo. Maglinis ng bahay, declutter. Ayusin yung mga kwarto at ipamigay ang mga gamit na hindi mo na ginagamit. Kung pwede ha. Sabi kasi ni Miss Jam magbigay ako na pero pero yung labag sa loob mo, hindi naman pwede yan. Okay? Mga paraan po. Kaalam mo na kung ano po iyan, kung ano man po. The best way talaga is to be honest. Talk to our God. Basta ready kang mag-let go ha. Ready ka din mag-forgive. Patawanin mo rin yung sarili mo. Yung magpatawad ka. Pakawala ng bigat ng kalooban, laban sa ibang tao o sa iyong sarili. Forgive yourself, forgive this person, forgive the situation. Miss Jav, ayaw ko siyang kausapin. Ay, huwag mo siyang kausapin. We can forgive this person through your mind and heart. Gagawin mo to para sa peace of mind mo, ha? Okay? So, waning. Energy po para kay Libra ngayon July 2026.
Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Baka may narinig kayong ingay kanina ha, may dumaan na bata, naglaro yata. Okay. Energy po para kay Libra. Okay. Libra, dito pa rin. Natandaan mo yung mga nangingialam sa'yo, yung totoo sa'yo, andito siya sa tarot cards mo din. So, yan yung sinabi ng yung card dito sa waning moon mo. What do you need to release? Kasi pain to eh. Sadness. May naulit na namang nangyari pero sa ngayon, binigyan mo ng time yung sarili mo na embrace mo tong emotion na ito. Which is tama ang gagawin mo. Embrace talaga para ma-release mo na ito. Yung sakit ng katotohanan dahil paulit-ulit na lang nangyari. So, same pa rin yung sinabi ng yung card dito. Accept and free yourself from this kind of emotion, sadness and pain. Pagalingin at palayain ang sarili mo. Which is mangyayari naman, sinabi ng card nung kanina, di ba, na may recovery. Nang dahil sa pinalaya mo, nang dahil nagkaroon ng recovery, yan, magkakaroon ng personal development and spiritual growth. Okay? Spiritual growth and personal development. Kasi may healing na may nag-let go ka na. Nagkaroon ng recovery. So, gagawin mo talaga yan. So, nakikita ko talaga yung mga tutos dito sa decision, plano, or ideas. Pero then, nakisawsaw, naninira na connection, nangingialam. So, we cannot please everyone, ha? Mag-focus ka sa yung inner peace. Protektahan mo yung inner peace mo. So, we cannot please everyone. Choice nila yan. Dapat choice mo maging masaya. So, you must process this kind of emotion. Kailangan talaga ng healing, okay? Let go na. Para magkaroon ng recovery. Okay, this is good. Naka-receive ka ng divine wisdom. May nag-uusap dito tungkol sa education. School, teacher, student, education nga. Oo. May tradisyon na masusunod. So, may nag-aabuso sa yung kabaitan, no? I mean to say, put limitation na kasi inabuso ka. Kung pwede. Siguraduhin mo lang, huwag magpa-apekto nga. So, may masusunod na tradisyon ha. Kahit ano man tong tradisyon nyo. Tradisyon ng Pinoy. Like for example, pamamanhikan, kasal, pag-take ng masteral or board exam para magkaroon ng traditional career path or you're moving up to the ladder of success. Ayan. Some of you are earning money as a teacher. So, wedding bells is coming, Libra, parati. Kung matagal ka na dito, parati talaga yung lumalabas sa'yo. Wow. Okay? Nasa-surprise ako sa mga cards mo. So, wedding bells is coming. Ikakasal yata kayo or gusto nyo ng kasal.
Ang ganda naman ng career and money mo. Success sa dalawang card na ito. Success po. Yes, deserve nyo to ha, Libra. Stable na, kampante na. Yan. Gumagawa ka ng logical na aksyon sa iyong mga layunin sa buhay. Oh, may promotion ako nakikita dito. Pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. Ang card na ito, okay, this is a sign kasi na ginagalang ka ng mga tao dyan, kinikilala ka kasi marami ka ng kontribusyon na naging successful. Kung may legal concern ka, makaka-receive ka ng mabuting balita, magandang balita. O, andito yung authority, o, masusunod talaga yung gusto mo. Ginagamit mo yung katalinuhan o lohika para makamit ang tagumpay. So, kung gumagawa ka ng aksyon upang manindigan nga. So, trust your intuition also. Ilang beses na lumabas dito na may natapos nga kayong gawain. Project, gawain, sobrang saya mo. Satisfied kayo sa naabot niyong completion. Satisfaction po at abundance po ito. Thankful ka sa mga biyayang natanggap mo. You have overflowing abundance. Yes, claim po. Successful and satisfied. So deserve din talaga mag-relax at mag-enjoy. Kasi may achievement na itong dalawang card na ito. Expect a recognition for a job well done. Promotion pa rin. Dalawang card na ito, promotion pa rin yung sinasabi dito. Alam mo, ipagpatuloy mo yung makinig sa inyong intuition at i-honor mo yung ideas na na-receive mo. Kasi magbibigay ito ng increase, prosperity sa iyo at abundance. So this card is a signal, this card signal abundance in all the areas of your life. I-claim po ha, ang ganda po. Okay, Libra, kung gusto nyo bang ma-prompt kayo, ma-notify kayo, like mapanood nyo po yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, love and romance. Someone is giving up. Parang may nang iwan dito. Pwedeng ikaw to. Or may nang iwan dito kasi gusto manalo sa lahat. Gusto niya tama siya. May nakita ko ditong tumiwalag, umiwas, or nagkaroon ng separation. Okay? Nag-usap para sa magkaroon ng peaceful resolution pero ang ending nito nagkaroon ng argument or unpleasant conversation nga. Kung itong taong ito ay parating naghahanap ng gulo or away, yung paulit-ulit nilang dahilan, baka kailangan nyo na pong mag-decide. Kung pwede po, kung gusto nyo. Oo, pwedeng sa relasyon to, pwedeng sa taong malapit sa iyo nga. Pwedeng sa pamilya, sa kaibigan, basta po taong malapit sa iyo. Single ka man, marelasyon sa buhay mag-asawa. So sa mga single dyan, yung parating sa inyo, trustworthy, matalino, who chooses reason over emotion. May malakas ang energy dito ng single parent po. Yes, malakas ang... Tapos naggumawa kayo ng desisyon at nanindigan kayo. Yan ang sabi ng yung card. Ang ganda naman ito. This is healing. Pag-asa, healing, naka-receive kayo ng blessings.
Yes, ang ganda nito. Kanina pa yung mga healing recovery ha. Oh, ilang beses na lumabas at nagka-receive kayo ng blessings po. Ang ganda nito. Sa mga single, you're in a process on healing pa. You're distant to be with someone, so it's time to find a soulmate kung ready ka na. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, the couple felt calm and harmonious sa inyong relasyon. You are healing from the past and feeling hopeful for the future. Pag-imani niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Libra, see you tomorrow. Maraming salamat po.